So last video nakita nyo sobrang frustrated na tayo kay Chrissy kasi ayaw niya magtino. Nasira yung box, umusok, pinagawa natin, tapos yung problem niya na namamatay siya bigla-bigla, ganun pa rin yung nangyari after all that. And then, pinapunta ko yung electrician. Pagpunta ng electrician, you wouldn't guess what happened. Matino lahat. Gumagana lahat. Hindi siya namamatay. Yung airco 1, 2, 3, 4 switches, gumagana. Nung last time, 4 lang gumagana. Bigla nung nandyan yung electrician, matino lahat. Sobrang weird talaga. I think this car is toying with my emotions. So ngayon, dadalhin natin siya kay Powerhouse. Titingnan natin kung anong status niya ngayon, kung maayos yung gising niya. Hopefully, para malaman natin kasi may lakad tayo bukas, gagamitin natin siya. So ngayon, road test natin siya kay Powerhouse. Let's go! So far so good, hindi ako namatayan. Diba sobrang weird talaga. One day, naglolo ko siya. The next day, okay lahat. Sabi ko sa inyo, this car is really toying with my emotions. Sobrang stress na ako sa kanya nung nakaraan na video. Tapos ngayon, ganito siya tatakbo ngayon. Kailangan kasi natin gamitin to because we're planning to bring this car to Tarlac para sa no invite event. So hopefully, by that time, kampante na tayo na madadala natin siya na maayos sa Tarlac na wala tayong magiging problema. Kaya gagamitin natin ngayon. So malapit na ako kila Tusog. Sasama niya ako kila Ace of Powerhouse. Let's go! So kasama ko na si Tusog. Ayan. Na-experience na namin yung una naming hiccup. Nagtulad siya. Tapos sabi ko, hindi naman namamatay pero sinisinok siya. Tapos bigla namatay. Pero ngayon, maandar pa rin tayo, so I don't know what's happening. I really don't know. Gumigilid lang tayo dyan, just in case. Naninigurado lang tayo. Sabi ni electrician, nung pumunta siya, possible daw na yung box pa rin yung problema natin, even though na na-repair na siya. So sabi niya, manghiram daw ako ng box na ayos, tapos tignan ko kung mamamatay. Eh wala tayong mahiraman nga. Ay, dahil pala kinuha natin kay Miguel. Nandiyan yung kay Miguel. Oo. Kukunin natin yung kay Miguel para malaman natin. Sana umabot tayo sa Powerhouse. Kasi sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan kung anong problema niya. Maayos siya tumakbo. Maayos siya mag-minor. Ayun o, tingnan nyo. Ang nagiging issue talaga is while driving. Once na nag-clutch ako, sisinukin siya. Una sisinukin siya. Ramdam mo, parang kumadyod ka. Tapos, once na nag-clutch ka na nangyari yun sa'yo, mamamatay na siya. Pero nagsistart up pa naman agad. Grabe na talaga yung emotions ko dito sa kotse na to. Naniniwala akong it's cursed. Sabi ko nga, it's cursed. It's falling apart. One day it's fine, the next day it's not, and then it's fine again. Patakpakan na tayo. May speed limiter. Batang ina, hindi mo maintindihan ko ano talagang problema. Huwag nyo gagawin to na mag-free load kayo na
tingnan nyo. Ayos mag-minor eh, oh. Oh. Hindi na mamamatay. Oh. Diba? It's so effing weird. Birit na ako pa akyat ng Antipolo. Hindi ko magawa kasi nakakatakot. Baka mamaya biglang sinukin na gano'n habang high rep. Ano pa mangyari sa makina natin? Hindi tuloy kami makalis dito sa right side lang para kung sakaling uminto tayo. At least na magigilid natin. So hindi nyo na nakita yung problema. Kasi yung kasama ko hindi marunong mag-vlog eh. Okay yung minor, okay yung temp. Malapit na tayo sa powerhouse. So, tingnan natin kung ano mahirap natin doon para matesting. Baka meron silang box na pwede pahiram sa atin. Kotse, rabi natin doon. Sira rin yung kotse. Kotse pa uwi. So, umabot tayo dito kay La Powerhouse na maayos. Meron lang ibang hiccup sir. Ganun. Ayun na, malapit na tayo. So, hindi ko rin talaga alam. Hindi siya pwede ganyan pag dinala natin siya sa Tarlac. Tapos meron pa dapat na run bukas. Hindi ko alam kung tutuloy tayo gamit to. Kung tumuloy man tayo, siguro yung Montero lang gamitin natin. We have to make sure muna na everything is 100% okay dito bago natin ilayo. Kaya nga ito dala natin ngayon kay Powerhouse. So tara, manggulo tayo dito kay Lais. Yan, sabi sa inyo, umabot eh. Hayop na mabilo to. Drag Masters. Tindi na ito talaga. Kung di nyo pa napapanood yung race day show natin, panoorin nyo na yon. Kasali yan, oh. Isipin nyo yung Mobilo. Andun yung oras niya, pinakita namin. Ano po, bago bubong si Ace, oh. Bago bubong, ah. Japanese style, ah. Ayun nga na, yung race car. And then, Nakaparada sa loob. meron dito, Stig. Ano yan? Alam niyo yung kotse na yan? Hindi, kasi ako, di ko rin alam. Fiat. Puta, di ko mabasa. Pero maganda dyan, ayan, oh. Noon, kilala ko yung kotse nito eh. Yan? Ano? Kilala ko yung kotse nito ah. Parang familiar. Oh, ganda ng head, oh. Ha? Parang familiar, no? Ganda ng cover. Kanino kaya to? Ha? Kanino kaya to? May putang na, apat ang gulong umiikot. Ano? Apat na gulong umiikot. May nag-iikot pa. Oo nga. Turbski. So, ito yung workstation ng engine rebuilding nila. Here's a K-series na binubuo nila. Yan, oh. Ito, tensioners come 2. Ito, ano tawag dito? Galam. Ito, guides. Chain guides. Ano? Supertech? Supertech. So yan, may binubuo sila ngayon na K-series. Ito lang ikabit natin. Diretso na sa atin. Oh, hanip sa tools ah. Kailangan natin ng ganito. Tingnan mo oh. Ano yan? Ganda ng toolbox nila oh. Oh. Mali yan. Oh. Kompleto. Big time talaga na si Ace oh. Oh. Kailangan natin yan. Baka kulang-kulang na rin. Kompleto eh. Baka di ginagamit yan. Kompleto. Kaya mukhang bago pa rin. Walang gumagamit. Eh si DJ. Ayan, Powerhouse. Ayun yung ating crazy. Sakto umulan. So sabi ni DJ baka daw TPS. Throttle position sensor. So would you say na sa knowledge mo ng sa engine, would you be able to rebuild one na from ganyan? Oo, kaya ko. Pero mga isang taon. 2 milyon kada araw lang. Ginagawa ko dati yun eh.
Ngayon hindi na kaya. Hindi kaya pa ano, takot ako. Bakit mo pa gagawin? Pwede ka lang bayad. Shop yan. May shop yan ha. Oo! Pero kaya ko sa kaya. Kailangan lang mag-refresh ulit. Na YouTube sa katabi. Ay, oo nga pala. Ito nga pala unahan. Cellphone na Oo, dyan. ay ganun. Yung ano nga pala, ano, saan ulit to? Tapos yung mga torque, kailangan mo i-research ulit. Oo nga pala. Oo. Kaya naman. So, yung K-series, if you don't know, siya nagbuo nun. Madali lang. Di ba, hiwalay-hiwalay mo Actually, na ko para ka lang nagbubuo ng Tamiya, sa totoo lang. Pero syempre, mga karga-kargado, yun mahirap kasi may mga sukat-sukat yun eh. Pero yung OEM spec lang, dali lang nun. So, sabi nga sa'yo, nandito na tayo sa powerhouse. So, chine-check ni DJ kung ano daw, pwede daw TPS yan. Tulad na sabi ko kanina. So, check niya yung voltage nun kung okay. Ayan. Ito yung battery mo. Kasi naman, nasa likod. Ito, kuha positive dyan. Kasi naman, nung tinanggal yung AP Racing, nagtampo na, nagkaganyan-ganyan na. Gusto pala naka-AB. Oo nga eh. Chine-check mo yung grounding. Hindi. Sa ngayon, kinuha ko yung positive mo para makuha ko yung Body ground niya. Yung sukat ng body ground. so dapat pag sineting natin, pag sinutok nilagay natin to, dapat usually mga 0.49, 0.5 lang. So pag nag full throttle 4.5. Okay. Pero pag hindi siya nagre-reading, kaya may partial throttle siya na nawawala, ibig sabihin sira TPS. Okay. So kanya rin sinisinok. Doon pa lang malalaman na. Sige, basta mag-usap tayo siguro Monday. So paano yan? Tatanggalin mo yung socket lang, tapos dito may tatap sa TPS? Take, kuha lang ako ng ano. Check ko lang muna ko sa yung negative. Kung siya galing. Tuesday. So, mataba. Kuha lang ako ng laptop. Huwag mo naman butasin yung bago kong harness. Huwag naman butasin mo yung bago kong harness. Okay, series na naman yung binababanin. Kaya tayo Tuesday para magpunta tayo sa Kailan kaya tayo makakapag-K? Pag natapos na yung isa. Sana matapos na yung isa, matapos na ni Chino yung isa. Ayari. Sabi ko kasi kay DJ, huwag mo naman tusukin yung bago kong harness, baka mabutas. Kumuha siya ng ibang TPS na socket para matesting. Yun oh. Thank you. Mabash eh. So, Kung galit sakit si Nolin yan eh. Fucking car. Fucking car. Tumutulong nga lang yan sa head. Hindi ko pa nga nalilinis. Baka Hindi, naman sa dumadami ano, na gago. sa oil seal ng cam gear. Tangay na dito sa baba ng gas yung mula. Kaya nga, dito hindi. Baka nga tumutulo dyan. Sa head yan. Balik ko ang head niyan. Ayan oh, tumutulo oh. Ayan oh. Hindi mo naman... Sa oil seal ng cam gear yan. Pwede rin. Pwede naman doon sa may ano. Balik ko. Kalas ba ng rocker arm yan? Ha? Kalas ng rocker arm. Wala. Balik wala ko ang kaming head ginawa yan. dyan. Overhead kasi di pa Ano pinashape. ito? Balik ko. Yan oh. May warp. Nagugulat. Modified kasi yan, tol. Kaya ganun. Akala ko di pinashape. Modified kasi yung makina namin, tol. Kaya ganun. Mga voltahe matataas. 7, 9, ganyan. Ilang volts sa makina mo? Sa amin kasi mga 7, 9, ganun eh. Doon naglalaro, bro. Buisit eh. Buisit! Gusto pa yata Hall effect na ano ah. TPS ah. Hawak ko. Throttle ka? Ay, hindi. Hindi, ibang TPS. Nakaangat lang. Oo nga, hindi nga ako nakakabit. Dalawa lang yun. Wow. Oo, di ba? 5 lang. Ba't sa atin 7? Eh kasi positive yung naka-positive to kanina eh. Yung positive naman yung tinutusok ni DJ ngayon. Sorry guys ha, di masyado familiar sa B eh. Yabang nito. Yabang nito. Ngayon lang So dapat daw negative nandito, hindi yung tapos ang kita positive. yung ano yung susukatin mo. calling. Sayang.
0.5, okay. O, tumataas. Oh. Oh. Ito kaya? Pwede kaya yun? Map. Pwede Okay. rin. Kaso ito, Alonso! ano pag dyan, Come here. hindi mo siya matutrouble eh. Kasi pag sira usually ang TPS, yung TPS mo map, aandar siya tapos mamamatay. Yung nga nangyari dati. Aandar siya mamamatay. Andar, mamamatay. Andar, Map sensor, di ba? Compression test, di ba? Ah. Brikik, 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 kikik, kikik. 80. So, i-compression Hindi, test daw para nila. magandang labang yan. Brikik, 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 kik, kik. 120. Ah, buta na. Brikik, brikik, brikik. 110. Pwede. Brikik, brikik, brikik. 120. Ah, putang ina, isa na lang. Brikik, brikik, brikik. 80. Tangina mo. Tangina mo! Compression test daw ni DJ. Sir DJ. Ni Sir DJ. Tinest drive na niya kanina. Sir DJ. Hindi siya sinumpong. So, sabi ko nga sa inyo, pinaglalaroan niya talaga yung emotions. Emotional damage. Emotional damage. So when you're doing compression test, usually tinatanggal yung hindi siya dapat mag-start. So alisin mo yung mga spark plug. Putang ina. Na-explain ko sa kanila, baka hindi nila alam. Kaya Diba? tatanggalin mo yung fuse ng fuel o kaya yan sa distributor. Tatanggalin mo yung para hindi mag-start. Para hindi Tatanggalin mo yung mag-spark. isang spark plug, sasaksak mo yung compression test. Wide open ang throttle, kakrank mo siya. Tapos yung gauge, pipitik-pitik ng gano'n. Ganun ba? Kailangan naka-throttle? Kailangan. Ano ba no? Kaya pala 80 lang. So ayan, makikita niyo gagawin ni DJ ngayon. Magtanggal ng DJ spark, magtanggalin mo makina. Sanay man siya ganun sa ganun. Yung pala 10 mm lang yung bolt ng engine support mo. Ordinary pa to eh. Hindi ah. Ordinary. Imported yan. Japan. So ayan. Stock lang naman yan eh. Kahit ang stock, anda naman sa ordinary lang yan eh. Pero tinan mo kasi may yellowish na yun. Mabilis. Minute. Oy, si Daddy! Oh, yan oh. Tinanggal na namin yun eh. Pare-parehas naman sunog nila. Pare-parehas lang sunog nila. Okay, ito. So, tatanong natin kay DJ. Bakit ka nagko-compression test? Siyempre, para malaman mo yung compression ng sasakyan kung healthy pa o hindi. So, doon pa lang malalaman mo na dito sa gauge na to kung maayos yung compression, yung pressure na nasa loob ng chamber nung cylinder mo. 80. So, yan. Malalaman natin dyan. Kotok. 5 redondo lang. Tapos full throttle. Full throttle. Nakakambyo yan ah. Yeah. Up. 210. 20, 30, 40, 210. 210. Isa pa. Cylinder 1. 1 yan, di ba? Okay. So, dapat close or halos pare-parehas lahat nung... Dapat pare-parehas para 80 lang lahat. Hoy! 210 na nga eh. Oh, halos ganun rin. 2.5. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Parang dino lang to. Bawat pull, kinakabahan ako. Yan, 80 lang. Kasi, Ushi! Ushi! Oh, number 3. Ah, 210. Oh, parehas. Okay yung blood pressure ah. Tapos 180 na lang mamaya yung isa. Oh, tama. Parang ano siya, blood pressure, no? Isa yun, blood pressure. Baba. Ako, tumataas sa akin. Diba? Isa na lang. Bababa na yung blood pressure ko niyan. Isa na. Yeah. Go, isa na lang.
Okay. Lagpas pa. Mas mataas pa. 220. 220. Okay, sir. Okay, na-compression test na. Na-check na yung TPS. Pinalitan ni DJ yung distributor natin kasi hiniram nila yung atin dati. Tapos napalitan na yung na-repair na yung box natin. So siguro kung sakaling mag-ganun-ganun pa rin siya, most likely yung box na siguro yun. Sana. So uwi na tayo, testingin natin kung magloloko pa rin siya. Para malaman natin. Sarap pala pumunta dito eh, ang daming freebies. Yung, di ba itong mobilya namamatay-matay dati? So, pinalitan rin yung spark plug. Paperamin ako ni Nagkaroon ako ng DJ rin ng high tension wires para ma-rule out rin natin kung possible na doon na yun kasi luma na. So, malaman natin. Pag umuwi tayo, nagloko pa siya, ewan ko na. Akin na, R18 eh. Ayan, GK. NGK. Mangyayara muna tayo. So, aside from getting the EG check kay la DJ, meron din kami ibang pakay dito eh. Kanan. Which is the engine mounts ni K168. Kasi nga sabi ko sa inyo, bubuin na namin yun before the end of next year. Tsaka yung headers. Ayan yung headers niya. Yan. Diba? Bago mag-December, buo na yan. Sasali ng panic yan, diba? Ah, diba? Solid. Yan, dagdag horsepower. Sino tatakbo sa inyo sa panic? Kago mo, ace lang. A specialist. Oh, walang ari. Hindi ko na kasalanan yun. Okay na yan. A specialist. Specialista pala to si. Tignan natin. Hindi nga tabing ng titi. Pulang-pulang naman. Okay na yan. So we got the mounts, the headers, and the intake manifold for the K-series dun sa isang build natin kay K168. And then a little update dito kay sa nangyari kay race car ni Ace. Ito, punta natin yung storage niya. Solid yung mga cars dito inside. This is the original four-wheel drive, all-wheel drive ESI niya na pang truck dapat. So, hindi ko alam anong plano niya dyan. But here's the update. Nawala yung engine. So, yan mga gusto namin, yung mga sakit sa ulo talaga. Yan mga gusto talaga namin. Kasi pag hindi masakit sa ulo yung build mo, wala. Mahina ka nila lang. Ang gusto natin yung pinapasakit yung ulo natin, di ba? Ayun yung atin. So, hopefully after the things we tested, maging okay naman siya kasi wala nga nagpo-point down na sa engine may problem siya. So, hopefully pag uwi natin, testingin ulit natin, pauwi, huwag siya magloko. Pag nagloko pa rin siya, siguro manghiram muna tayong ECU para malaman natin kung sa ECU ba para hiram muna tayo bago tayo bumili. Kasi baka mamaya hindi sa ECU. So while we're here, papakita ko na rin sa inyo yung itsura ng K-series na engine. So here's a block of the K-series. Buo siya. This is a K24. Ayan, nakikita nyo. 2 pieces ang K24 block. Ang K-series engine. Ayan o. Dito sa baba. Tsaka dito sa taas. Ayan yung pistons niya. So that's what it looks like inside. Tapos pag medyo buo na, ito. Kay Master Kalibugan. Valve springs retainers, camshaft. Kay Master Kalibugan. Here's the chain. Chain guides. Mga guides yan. Yung, ano tawag dito? VTC. VTC. Cam gear. Fixed gear na. Ayan. Adjustable cam gear. Adjustable cam gear. So yan yung medyo buo na. This is a built engine. So modified na lahat. Aftermarket na lahat. Pati valves ayan. Nakikita nyo sa loob. Oh. Modified na rin yung aftermarket na rin yung valves niya. This is also a K24. So yan. Binubuo nila here sa Powerhouse. Tapos, saan Home of the K-series. Sabi nga ni Ace, tinatanong ko siya kanina kung meron silang timing light. Sabi niya sa akin,
Wala eh, puro K-series lang kami. So here's another K-series build na naka ano naman siya, billet na valve cover. Turbo naman, di ba? Solid. So hopefully soon, mabuo natin yung isa, si K168. And then pag naging okay lahat yun, future upgrade din natin kay Chrissy yun. Siyempre, who wouldn't want a K-series, di ba? Comment down below, ano mas gusto nyo, B-series or K-series? Yun totoo kasi ako, K is the way talaga. Check out this FD dito. Bigyan mo ako ganitong FD maski bigyan mo ako ganitong FD, wala na akong gustong iba. Ayoko na yan, ayoko na yan, ayoko na nun. Ito, okay na ako sa ganitong setup ng FD. This is my dream build na FD talaga. K-series turbo. Ganyang FD lang, masaya na ako. Hindi na ako maghanap na ibang project car. Ayan. Sayang wala si Ace. Hindi natin siya ma-interview. Lagi nyo naman nakikita yun. So hinahanap nila ng adapter plate for the throttle body and the manifold kasi malaki yung port nung intake manifold. Eh maliit lang yung throttle body. So naghanap sila ng ganun. So we're back at the HQ. Ayan na, nagarahe ko na ulit si Chrissy. Sobrang weird talaga. On the way going home, pababa na Antipolo. Ni isang beses hindi tayo na hiccup dito. As in, normally siya tumatakbo pababa ng Antipolo. Sobrang weird talaga. Pero nung paakyat, nakita nyo, meron siya konting kajut-kajut, konting hiccup-hiccup. Namatayin siya na isang beses. Yun nga lang, hindi talaga alam. So, we'll be testing out more about this. Hopefully, meron kayo maski pa paano natutunan dito sa video na to about things na compression test like that. Sinama namin kayo sa powerhouse. Ngayon, magmomontero na ulit tayo since nakabit na natin yung bagong wheels. Nagagamit na natin siya ulit. Tuwan-tuwa naman ako dito. At least dito, comfort ride talaga. So, ayan. Sleep ka muna dyan. Pahinga ka muna dyan. So, I'm getting ready. Ito si Chrissy going to Tarlac. Hopefully all goes well by next week. Mabiyahin natin siya sa Tarlac para makapag-racing rin tayo doon. So yeah, catch you in the next one. Don't forget to like and subscribe.